Magandang araw po Kuya Eric at sa lahat ng tagapakinig sa iyong channel. Itago mo na lang ako sa pangalang Tonton at kasalukuyang naninirahan sa bayan ng Alaminos. Ang kwentong aking ibabahagi ay hango sa tunay kong karanasan. Kahit ilang dekada na ang nakakaraan, ay sariwa pa rin sa aking isipan ng mga pangyayari. Tandang-tanda ko pa ang lahat. 17 taong gulang ako nang nahinto ako sa aking pag-aaral dahil sa kakapusan ng pera. Nakiusap sa akin si nanay at tatay na ipagpaliban ko muna ang pag-aaral sa taong yun. Nakikita akong nakatambay lang sa bahay ng tiyuhin kong si Tio Oscar. Kaya kinuha niya akong konduktor sa jeep na minamaneho niya. Sakay ng bus, biyaheng Lucena, ay nakaramdam ako ng lungkot. Hindi ako sanay na mapahiwalay sa pamilya ko. Naramdaman ko na tinapik ako ni Tio Oscar at sinabi niya na sa una lang malungkot. Dagdag pa ni Tio, masasanay din ako dahil malilibang ako sa aming mga biyahe. Isang katamtamang bungalow na bahay ang aming nadatnan. Maganda ang bahay na naipundar ni Tio at ng asawa niya. Hindi na ako magtataka dahil masinop sa pera ang mag-asawa. Nagulat ako nang biglang may yumakap sa akin sa likod. Si Dindo pala ang panganay na anak ni Tio. Kasundo at malapit kami sa isa't isa ni Dindo. Noong bata pa kami ay madalas siyang magbakasyon sa bahay ng aming lolo at lola. Kaya naman halos araw-araw kaming magkalaro at magkasama. Pupungas-pungas naman na lumabas ng kanilang kwarto si Tia Emily. Ipinaghanda niya kami ng pagkain ni Tio Oscar. Pagkatapos ng konting kwentuhan ay nagpaalam na ako kay Dindo na magpapahinga muna. Sinamahan niya na ako sa kwarto na inilaan para sa akin ni Tio. Mahirap sa umpisa maging isang konduktor, lalo na kung sabay-sabay na nagbabayad at nanghihingi ng sukli ang mga pasahero. Biyaheng Lucena papuntang Infanta ang ruta namin ni Tio Oscar. 2:00 pa lang ng madaling araw ay umaalis na kami sa bahay. Paunahan kasi sa pila ang mga jeep. Hinahabol din kasi namin ang pagdagsa ng mga pasaherong pumapasok sa trabaho at mga estudyante. Tulad ng sinabi sa akin ni Tio, masasanay din ako. Pagkalipas ng 1 buwan ay gamay ko na ang pagkukonduktor. Isang umaga, wala kaming biyahe ni Tio Oscar noon. Nasira ang jeep na minamaneho niya. Kaya parang yun na ang pinaka-day off namin. Kasalukuyan kami nag-aalmusal nang biglang may kumatok sa pintuan. May isang matandang lalaki ang dumating. Tinawag itong Kalito ni Tio Oscar. Kinausap ng matanda si Tio. Inaalok din kung pwede bang ipagmaneho silang mag-anak dahil may dadaluhan silang kasal ng isang kamag-anak. Matapos magkasundo sa presyo ay pumayag si Tio. Aalis kami papuntang Bicol, 15 ng buwan na yon. Masaya si Tio dahil bukod sa malaki ang ibabayad sa kanya, ay makakapamasyal at makakatikim pa kami ng pagkain sa kasalan. Matuling lumipas ang mga araw. Kinabukasan na kami pupuntang Bicol para sa kasal ng kamag-anak ni Kalito. Nagulat ako dahil may mga inihahandang bagay si Tio Oscar. May kutsilyo, bawang at kalamansi. Nang tanungin ko siya kung para saan ang bawang at kalamansi, sinagot niya ako ng pabiro. Para daw yon sa mga aswang na maaaring makasalamuha namin sa kasalan. Napahalakak ako dahil para sa akin ay hindi totoo ang aswang. Mga kwentong gawa-gawa lang yun ng matatanda para takutin ng mga bata.
Ngunit napahinto ako sa pagtawa nang biglang naging seryoso si Tio Oscar. Ayon kay Tio, kapag pumupunta sa ibang lugar, dapat maging maingat, hindi lang sa mga taong makakasalamuha, kundi sa mga pagkaing ihahain sa'yo. Dahil mahirap mang paniwalaan, ngunit may mga nilalang talaga na kakaiba ang nabubuhay kasama ng mga tao. Tinandaan ko ang mga sinabing yun sa akin ni Tio Oscar. Tama nga siya, sa edad kong yun ay bata pa ako sa karanasan. Pinatulog ako ng maaga ni Tio. Dahil madaling araw pa lang, aalis na kami para sunduin ang pamilya ni Carlito. 12:00 ng gabi, umalis na kami sa bahay. Ayon kay Tio Oscar, medyo malayo ang bahay ni Carlito. Sinalubong kami sa daan ng malamig na hangin. Wala pang ibang jeep o kahit anong sasakyan ang bumabiyahe ng mga oras na yon. Pagkalipas ng isang oras ay nakarating din kami sa bahay ni Carlito. Pagkokopra pala ang hanap buhay ng pamilya nila, kaya medyo liblib ang tinitirahan ng mga ito. Sakay ng 17 kamag-anak ni Carlito ay binabagtas na namin ang madilim na kalsada papuntang Bicol. May mangilan-ngilang sasakyan na kaming nakakasabay at nakakasalubong. Dahil maaga pa, napansin kong biglang natahimik si Carlito. Maingay kasi silang nag-uusap noong kasasakay pa lang. Mula sa tabi ni Tio Oscar ay nilingon ko sila sa hulihan ng jeep. Tulog na pala sila habang nakahiga sa mga upuan ng jeep. Binuksan ko ng mahina ang radyo para hindi ako antukin. Seryoso naman na nagmamaneho si Tio Oscar, kaya tahimik na lang akong nagmasid sa aming dinadaanan. Nasa kalagitnaan na kami ng biyahe nang biglang nagsalita ang asawa ni Carlito. Pakihinto daw ang jeep at nakakaramdam siya ng pagbigat ng pantog. Ganon din ang pamangkin nitong dalagita. Ngunit nang tumingin ako sa paligid ay wala akong makitang kabahayan sa dinadaanan namin. Nasa liblib na lugar pa kami, kaya sinabi ni Tio sa asawa ni Mang Lito na magtiis lang ng kaunti. Baka sa unahan ay may mga bahay na o ligtas na lugar para sa pag-ihi nila. Subalit, nakikiusap talaga ang matanda na ihinto na ang jeep dahil hindi na nila kaya pang pigilin. Dahil sa pagkataranta ay naghanap si Tio ng pwesto na malayo sa main road. Sakto nakakita si Tio ng isang sangang daan na para bang papasok sa isang baryo. Ipinarada ni Tio ang jeep sa gilid. Pagkatapos ay nagmamadali na akong bumaba sa jeep para buksan ang pintuan ng jeep sa hulihan. Nakaramdam ako ng takot dahil napakadilim sa lugar na yon at nakakabingi ang katahimikan ng paligid. Wala man lang kahit isang bahay kaming nakita. Nagmamadali nang bumaba ng jeep ang asawa ni Carlito at pamangkin nitong dalagita para maghanap ng pwesto. Nakabantay naman ako sa kanila at inaabangan ang paglabas nila. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makita kong pabalik ang magtiyahin sa jeep. Nang makapasok na kaming tatlo, ay nagmamadaling pinaandar ni Tio ang jeep. Nagtataka lang ako dahil parang nagmamadali si Tio at seryoso. Napansin niya na nag-aalala ako sa kanya, kaya bumulong siya na parang may hindi daw tama. Pagdating namin sa sangang daan ay biglang huminto si Tio. Tinanong ko siya kung may problema ba, at ang sagot niya ay nakalimutan daw niya kung alin sa 200 ang pinasukan namin. Maging ako man ay nalito, parang may kakaiba talaga sa lugar na yon. Nakahalata na rin ang aming mga pasahero, kaya nagtanong na si Carlito
kung may problema ba. Para hindi mag-alala ang mga ito, ay nagsinungaling na lang si Tiyo na walang problema. Makalipas ang ilang sandali, ay lakas loob na binagtas ni Tiyo ang daan pakaliwa. Una pa lang ay napansin ko na para bang iba yung daan na pinasukan namin. Medyo malayo-layo na yung tinatakbo ng jeep nang huminto si Tiyo. Babalik na daw kami kung saan kami lumiko, kaya bumelo siya pabalik. Pinatakbo niya ang jeep pabalik, ngunit biglang pumutok ang gulong ng jeep. Nagulat kaming dalawa dahil sinigurado ni Tiyo na maayos ang gulong bago kami umalis sa bahay. Bumaba kaming dalawa ni Tiyo Oscar para tignan ang gulong. Nanlaki ang mga mata ko dahil may nakita kaming mga pako sa gulong. At hindi lang yun, dahil marami pang pako ang nasa unahan ng kalsada. Tila sinadyang ilagay ang mga pako sa daan. Nakita ko ang matinding pag-aalala sa mukha ni Tiyo Oscar. Sumabay pa ang mga pasahero na halos sabay-sabay nang nagtatanong kung ano ang nangyari. Nakaramdam na kami ng panganib ni Tiyo. Mula sa loob ng jeep ay sumigaw ang dalagitang pamangkin ni Kalito. May hawak itong flashlight at tinanglawan ang paligid ng jeep, maging ang kalsada sa hulihan at unahan. Sinabi nito ng mga kamag-anak niya na maraming pako sa kalsada. Nabalot ng pag-aalala ang mag-anak, lalo pa at napakadilim sa lugar. Tila nagsisisi pa ang asawa ni Kalito na pinahinto niya ang jeep para umihi. Ginising na lang nila ang iba pang kasama at naulinigan ko ang palitan nila ng salita. Labis-labis ang pag-aalala ng mag-anak, kaya paulit-ulit nilang tinatanong si Tiyo Oscar kung ano ang susunod na gagawin. May mga bagay na kinuha sa jeep si Tiyo. Nagulat ako nang iabot niya sa akin ng isang tubo. Kinausap ng maayos ni Tiyo Oscar ang pamilya ni Kalito. Pinaunawa niya ang nangyari at sitwasyon. Sinabi ni Tiyo ang totoo na para bang may sadyang naglagay ng mga pako sa daan. Natakot na ang mga kababaihang kasama namin. May mga umiiyak na sa labis na pag-aalala. Sinabi ni Tiyo kay Kalito na aalis na kami ni Tiyo para maghanap ng malapit na talyer. Natahimik bigla at napaisip ng malalim si Kalito. Marahil ay alam niya na nasa panganib ang buhay naming lahat. Bilang pinakamatandang miyembro ng pamilya niya, sinabi ni Tiyo na siya na muna ang bahalang magbantay sa mga kamag-anak niya. Bukod kay Kalito, ay may 3 pang lalaking miyembro ng pamilya niya. Ang isa ay matanda na rin, habang ang 2 ay mga binata na. Palinga-linga akong nagbabantay sa paligid habang nag-uusap sila. Ramdam ko na bukod sa amin ay may iba pang tao sa paligid. Mabuti na lang may pintuan ng jeep ni Tiyo, kaya kahit iwanan namin sila ay walang makakapasok agad sa loob. May mga martilyo, 2x2 at malalaking bato kaming iniwan sa kanila bago kami naglakad palayo ni Tiyo. Habang naglalakad kami ay napagtanto ko na tama nga si Tiyo sa mga sinabi niya sa akin. Dapat pala kapag mangingibang lugar ka ay handa ka at alerto dahil may mga biglaang nangyayari na hindi mo inaasahan. Tahimik lang kaming naglakad ni Tiyo, pero malakas ang pakiramdam namin sa paligid. Pawisan na kami kahit madaling araw pa lang. 2:00 pa lang ng madaling araw noon, kaya wala pa talagang gaanong gising. Sabi ni Tiyo Oscar, tiyak na may mga taong naninirahan sa liblib na lugar na yon dahil may kalsada. Hanggang sa bigla na lang kaming napahinto sa paglalakad at nagkatinginan.
May nakikita na kaming liwanag sa unahan at sa tingin ko ito ay isang tindahan. Habang palapit kami ng palapit ay nakita namin na isa palang bagong bukas na karinderya to. Nabasa pa namin ang nakasulat sa labas ng karinderya na libre ang dinuguan sa loob ng 1 linggo dahil kabubukas pa lang nila. Napangiti kami ni Tio sa aming nabasa dahil sa totoo lang ginutom kami sa layo ng aming nilakad. Nang tuluyan na kaming nakalapit sa karinderya ay sinalubong kami ng 4 na babae. 2 matanda at 2 magagandang dalaga. Matamis na ngumiti ang mga ito sa amin. Bigla akong pinagpawisan sa malalagkit nitong tingin. Pasimple akong siniko ni Tio Oscar. Di ko alam kung pansin din ba niya na tila may kakaiba sa mga kinikilos ng mga babae. Umupo kami ni Tio sa isang bakanting mesa. Bukod sa amin ay may 3 kalalakihan na kumakain sa karinderya. Napansin ko lang na panay ang tingin nila sa amin. Pinapili na ako ni Tio sa ulam na gusto ko. Kaya tumayo ulit ako para makita ang mga putahing paninda nila. Maraming putahe ang nakahain sa mga kaldero at kasirola. Nakita kong umuusok pa nga ang mga ito. Kaya naman lalo akong nakaramdam ng gutom at pagkatakam. Namalayan ko na lang na nasa tabi ko na rin si Tio Oscar. Naunahan pa niya akong umorder ng ulam. Adobong baboy ang napili ko, habang bulalo naman ang kay Tio. Magkasabay na kaming bumalik sa upuan. Ganun na lang ang pagkagulat namin dahil bigla nang nawala sa upuan nila ang 3 kalalakihan. Mabilis na naihain ng 2 magandang babae ang mga inorder naming pagkain ni Tio. Tinanong nila kami kung dayo daw ba kami. Nagkatinginan kami ni Tio. Napahagik-hik ang 2 nang hindi agad kami nakasagot. Ayon sa 2 babae ay dayuhan nga kami na lalo pang ikinatuwa ng mga ito. Maging ang 2 pang matanda na nagmamasid sa loob ng karinderya ay ngumiti. Mabilis na naming nilantaka ng pagkain. Masarap nga ang luto nila. Maging ang libreng dinuguan ay napakalinamnam. Nang matapos na kaming kumain ni Tio Oscar ay inutusan niya ako na bayaran na ang kinain namin. Nagulat ako nang sabihin ng mga tindera na wag na kaming magbayad dahil libre na ang aming mga kinain. Ang mga dayuhan at baguhan na customer ay nililibre nila sa unang beses na kakain sa karinderya nila. Ang magiging pakonsuelo na lang sa kanila, ipagsabi sa ibang kakilala namin na may bagong bukas na karinderya sa lugar. Dagdag pa ng mga tindera, kung makakapagdala pa kami ng kakilala, ay papakainin din nila ng libre. Gusto lang nilang makilala ang kanilang karinderya at kahit papaano ay makatulong sa mga tao. Napaisip kaming 2 ni Tio Oscar sa mga sinabi ng tindera. Baka ganun lang sila mag-entertain ng mga customer para lalong makilala ang karinderya nila. Nagpasalamat kami ni Tio sa kanila. Kahit na may pagdududa ay hinayaan na lang namin ni Tio. Nakailang hakbang pa lang kami ni Tio Oscar nang bigla siyang pumihit pabalik sa karinderya. Nakangiti pa ring hinarap siya ng magagandang babae. Narinig ko pa na nagbiro ang mga ito na ang bilis naman silang na-miss ni Tio. Maging ako man ay natawa na rin. At nang nahuli ako ng isang magandang babae na ngumiti, nagulat ako nang bigla itong kumindat sabay pagbasa ng dila niya sa labi. Bahagya pa nitong kinagat-kagat ang sariling labi. Napayuko na lang ako at pakiramdam ko ay nanghihina ang aking mga tuhod.
Nagtanong si Tiyo sa mga babae kung may alam ba silang malapit na talyer. Tila inasahan na ng mga ito ang itatanong ni Tiyo Oscar. Kaya mabilis silang sumagot na matutulungan nila kami sa aming problema. Lalo pa akong kinabahan dahil hindi pa naman sinasabi ni Tiyo na nasiraan kami. Ngunit naisip ko na lang na base sa tanong ni Tiyo Oscar, kaya siguro mabilis na nahulaan ng mga ito na nasiraan kami ng sasakyan sa daan. Dahil nahihiya si Tiyo na abalahin pa ang mga kababaihan, inabutan na lang nila si Tiyo ng mga gamit sa pagpapaayos ng sasakyan. Bago pa ang lagayan ng mga tools, may nakita pa akong tag price. Kaya naisip ko na bagong bukas lang nga talaga ang karinderya nila. Samantala, sa jeep kung nasaan ang pamilya ni Kalito, ay takot na sila. May mga nararamdaman silang kakaibang yabag at kaluskos sa paligid. Maging sa bubong ng jeep ay tila may naglalakad ng pabalik-balik. Nag-iyakan na ang mga kababaihan dahil 3 sa mga ito ay nagsabi na may nakita silang nakakatakot ng nilalang sa labas ng jeep. Pinalayo sila sa may bintana ng jeep ni Kalito at sinubukang takpan ng kurtina ang mga bintana. Habang nasa daan pabalik sa jeep ay nagkukwentuhan pa kami ni Tiyo Oscar. Pinag-uusapan namin kung aabot pa ba kaya kami sa dadaluhang kasalan ni Kalito. Ayon kay Tiyo, kapag naayos agad namin ang mga gulong ay makakaabot pa kami. Dire-diretso nga lang ang aming magiging biyahe kung sakali. Naalala ko bigla si Kalito na naiwan sa jeep. Tiyak na nag-aalala na sila ng husto. Napahinto ako sa paghakbang nang biglang napaatras si Tiyo. Tinanong niya ako kung nakita ko daw ba na tila may babaeng nakatayo sa unahan. Hinawakan ko ng mabuti ang dala naming flashlight. Inilibot ko ang ilaw nito sa paligid, pero wala naman akong nakita. Malayo-layo na ang aming nilakad nang nakaramdam ako ng mga kaluskos sa paligid. Hindi ko muna sinabi kay Tiyo. Baka guni-guni ko lang yun. Hinihintay ko na lang na siya mismo ang magsabi sa akin. Hindi na muli pang nagpakita ang sinasabing babae ni Tiyo Oscar. Maging ang mga kaluskos ay bigla ding nawala. Kaya napanatag na ako. Inisip ko na lang na magiging maayos din ang lahat at makakaalis din kami sa lugar na yun. Hindi nagtagal ay nakita na namin ang hulihang bahagi ng jeep. Tahimik na tahimik pa rin ang paligid. Sabi ni Tiyo Oscar, baka nakatulog na si Kalito at mga kamag-anak nito. Subalit ganun na lang ang pagkasindak namin ni Tiyo Oscar. Nang ilang hakbang na lang ang layo namin sa jeep, nang makita namin na may mga naggalat na katawan ng mga kasama namin sa jeep. Pakiramdam ko ay umakyat lahat ng balahibo ko sa batok. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nakikita. Dahil nang tanglawan ko ng flashlight ang paligid ng jeep, kitang-kita ko ang mga aswang na may mahahabang kuko, matatalas na ngipin at may makakapal na balahibo sa dibdib. Maging ang mga mata ng mga aswang ay nanlilisik habang nanginginain sa mga katawan ng mga kasama namin na kamag-anak naman ni Kalito. Hindi ko na napigil pa ang pandidiring nararamdaman. Sarap na sarap ang mga aswang sa nilalantakan ng mga lamang loob ng mga kasamahan namin. May bata, dalaga at matatanda ng walang buhay sa kalsada. Mistulang ambush massacre ang nangyari sa aming mga kasamahan. At kung hindi kami mag-iingat ni Tiyo Oscar, siguradong isa din kami sa mga magiging pagkain ng mga hayok sa laman ng mga aswang. Inilabas ko na ang pinipigil ko sa aking lalamunan.
Nilingunan ko si Tio Oscar na nakikipaglaban sa mga nakakatakot na aswang. Pinilit kong pinakalma ang aking sarili. At nang makabawi na ay walang habas kong sinugod at pinagpapalo ang hawak kong tubo ng mga aswang. May mga naririnig akong humihiyaw sa tindi ng tama ng tubo na nagtalsikan din ng mga dugo ng aswang sa damit ko. May mga umiiyak pa akong naririnig sa loob ng jeep, kaya mabilis akong lumapit sa bintana. May mga buhay pa rin sa loob kahit may 2 aswang sa loob. Sa bubong pala ng jeep dumaan ang mga aswang. Mabilis kong kinapa ang susi ng pintuan ng jeep sa aking bulsa. At nang mabuksan ko ito ay sumalubong sa akin ang napakasangsang na amoy ng mga dugo sa loob ng jeep. Sinigawan ko ang mga buhay pa sa loob ng jeep na magsibaba. Nag-iiyakan na nagsibabaan ng may 5 pang kamag-anak ni Kalito. Naiyak ako nang tuluyan ng masulyapan ko ang wala ng buhay na katawan nito, na tulad ng ibang sakay sa loob ay wala ng puso. Tumalon bigla ang isang aswang palapit sa akin. Sinigawan ko ang 5 kamag-anak ni Kalito na dumampot ng malalaking bato at subukang lumaban sa mga aswang. Nandilim na ng tuluyan ang isip ko sa karahasang nakikita ko. Pinagpapalo ko ang aswang na lumapit sa akin hanggang sa nadurog ng husto ang ulo nito. Sunod kong sinugod ang 3 pang aswang na pinaligiran ng dalagitang pamangkin ni Kalito. Walang puknat ko silang pinagpapalo ng tubo. Sa una ay nanlaban sila at ako ang pinagbalingan. Ngunit sa huli ay natalo din ng 3 aswang dahil pinag-uundayan na sila ni Tio ng saksak. Katulad ko ay wala nang takot sa mga mata ni Tio Oscar. Para kaming mandirigma na sanay sa laban. Inipon namin sa isang sulok ang 5 miyembro ng pamilya ni Kalito na nabuhay pa. Isang aswang ang biglang tumalon sa harapan namin. Mabilis itong natarakan ni Tio ng kutsilyo sa dibdib. Nanlaki ang mga mata namin nang unti-unting nagbago ang anyo nito. Ang aswang ay walang iba kundi ang isa sa magandang dalaga sa karinderya. Galit na galit si Tio Oscar dahil naisahan kami ng mga aswang. Kaya pala libre ang mga kinain namin dahil sa huli ay kami ang kakainin ng mga ito. May mga aswang pa kaming nakita na nag-aabang lang na malingat kami. Sumigaw si Tio at kinausap ang mga naglalaway pa ring mga aswang. Tinanong ni Tio Oscar kung hindi pa ba nabubusog ang mga ito sa dami ng mga taong kinain nila. Dahil sa matinding galit ni Tio sa walang kabusugang mga aswang, ay nakaisip siya ng paraan kung paano ba kami makakaligtas sa kamay ng mga ito. Mabilis niya akong kinausap sa mga dapat kong gawin. Kasama ang isa pang pamangkin na binata ni Kalito, ay sinama ko para bumalik sa jeep at tanggalin ang mga patay na kasamahan sa loob. Hindi makalapit ang mga aswang sa amin dahil pinigaan ni Tio ng kalamansi ang aming katawan. Maging ang iba pang kamag-anak ni Kalito ay pinigaan din ng kalamansi. Idagdag pa ang dinurog na bawang na pinampahid sa aming katawan. Ayon kay Tio Oscar, ayaw na ayaw ng mga aswang ang amoy ng kalamansi at bawang. Tila laso ng mga ito sa pang-amoy nila. Natutunan daw ni Tio Oscar ang mga ganong uri ng pangontra sa lolo namin na dating may kaibigan ng isang albularyo. Maging ang suot niyang bala ng baril ay malakas na pangontra din. Takot ang mga aswang sa basyo ng bala. Kaya pala nang makita kong nakikipampambuno si Tio sa aswang, ay iwas na iwas ang aswang na madikit sa liig at dibdib ni Tio. Nang makarating kami ni Aldrin na pamangkin ni Kalito sa jeep, ay wala ng aswang sa loob. Narinig kong humahagulgol si Aldrin
habang tinatawag ang pangalan ng kanyang ama at ina na mga biktima sa loob. Sa isang iglap ay may naulila dahil sa walang pusong aswang. Lalo pa akong nag-asam na malipo lang lahat ng aswang. Habang nililinis namin ang loob ng jeep, ay kinwento ko kay Aldrin ang nakita naming bagong bukas na karinderya sa unahan lang. Bigla akong natigilan nang sabihin niya na baka lahat ng putahing paninda ng mga aswang ay karne ng mga taong mga nabiktima na ng mga ito. Hindi malayong tama nga ang sinabing yun ni Aldrin. Wala kaming kamalay-malay ni Tio Oscar sa kawalang hiyang pinakain sa amin. Naiisip ko pa lang ay nasusuka na ako. Nang sulyapan ko si Tio Oscar, ay marami ng aswang ang nakapalibot sa kanila. Hindi talaga titigil ang mga aswang hanggat may natitira pang buhay sa amin. Sila yung mga kampon ng kadiliman na tila isinumpa dahil kahit anong dami ng kinain nilang tao ay hindi sila nabubusog. Sumigaw si Tio na papaslangin niya ang lahat ng aswang at maging ang mga tindera sa bagong bukas na karinderya. Isa sa mga nakapalibot na aswang sa kanila ay marahas na lumapit para sugurin si Tio Oscar. Naisip ko na tama nga ang hinala namin. Dahil nang banggitin ni Tio ang karinderya ay biglang nagalit ang isang aswang. Ibig sabihin, may mahalagang miyembro sa loob ng karinderya na iningatan ng mga aswang. Naalala ko ang dalawang matandang babae. May posibilidad na sila ang pinuno o ninuno ng mga aswang. Pagkatapos naming malinis ang loob ng jeep, ay sinubukan naming takpan ng mga sirang gulong ang malaking sira sa bubong. Naglagay na rin kami ni Aldrin ng mga bato at mga napulot naming kahoy sa tabing kalsada na maaaring maging armas. Inipon namin lahat yun sa bawat gilid ng jeep. Nang maging maayos na ang lahat, ay pinabantayan ko kay Aldrin ng jeep na huwag hayaang may makapasok na aswang. Dinampot ko ang mga pako na nagkalat sa kalsada. Dahil lupa pa ang daan, ay pasimple kong itinanim sa kalsada ng patihaya ang mga pako. Nang matapos na ako ay nilapitan ko agad si Tio Oscar. Hinagisan ko sila ng mga bato na maaaring armas sa mga aswang na nakapalibot. Binulungan ko si Tio sa ginawa ko sa kalsada, kaya sa gilid at iisang direksyon lang kami dumaan papunta sa loob ng jeep. Sinubukang dambahin ng aswang ang dalagitang pamangkin ni Kalito. Ngunit umigik ito nang tusukin ni Tio ng buho na napulot niya sa tabi habang nakikipagpambuno siya. Matagumpay naming naipasok sa loob ng jeep ang 6 na kasama. Pinagbantay namin sa unahan ng jeep si Aldrin, habang si Tio ay sa hulihan at ako naman ang nagpaalam na may pupuntahan saglit. Gigil na pinaligiran ng mga aswang ang jeep. Sinundan ako ng 2 aswang. Patakbo ko ng binagtas ang kalsada papuntang karinderya, habang patalon-talon naman ang 2 aswang. Hindi nila magawang lapitan ako dahil sa amoy ko. Sa wakas ay nakikita ko na ang karinderya at napanganga ako dahil marami talagang customer ang kumakain. Marahil ay nanggagaling sa unahan ng karinderya ang mga bagong customer dahil wala namang dumaan na ibang tao sa kalsada kung nasaan kami. Pasimple lang akong naglakad papalapit sa karinderya. Hindi na sumunod sa akin ang mga aswang dahil makikita sila ng mga tao. Sinalubong ako ng matamis na ngiti ng 2 matanda. Tama ako na wala doon ang 2 magandang babae. Hindi nila alam na napatay na namin ang isa. Tinanong ako ng isang matanda kung ano ang kailangan ko.
Sakto naman na biglang sumulpot ang isa sa magandang babae mula sa kusina. Bakas ang dugo sa mga kamay nito na ikinagulat ng dalawang matandang kausap ko. Bago pa ito makalapit sa matanda, ay mabilis ko nang nahila ang isang matanda. Nagkagulo na ang mga customer. Inakala nila na hinuhold up ko ang matanda. Nang biglang may dalawang lalaking tumayo at nagpakilalang mga pulis. Tinutukan nila ako ng baril at pilit pinababa ang hawak kong kutsilyo na itinutok ko sa liig ng matandang babae. Umiiyak sa galit ang magandang babae. Sumigaw ako ng mga aswang ang nagpapatakbo ng karinderyang yon. Nagtakbuhan ng mga tao palabas habang sumisigaw. Nagulat na lang ang dalawang pulis nang may mga aswang na nagtatalunan para habulin ng mga tao. Ilang sandali pa ay nakikita ko na ang pagbabago ng anyo ng matatandang aswang na kasama ko. Hindi ko na hinintay pa na tuluyang magbago ang anyo nito. May nakita akong lubid sa bakuran ng karinderya, kaya mabilis kong naitali ang mga kamay nito. Nang tinangka akong sagpangin ng matandang aswang, ay bigla akong binusalan ng damit na nakasampay ang bibig nito. Galit na nagpupumiglas ito. Sinugod ako ng magandang dalaga na naging aswang na ulit. Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig ko. Humandusay sa harapan ko ang duguang aswang. Umiiyak na nagwala ang matandang aswang na hila-hila ko na noon papunta sa jeep. Sinabayan ako ng isa sa pulis kaya naikwento ko ang lahat. Hindi siya makapaniwala na maraming pinatay ang mga aswang sa unahan ng kalsada. Hindi nagtagal ay narating namin ang jeep. 4 na aswang na lang ang nakikita kong umaaligid sa labas ng jeep. Nang sumigaw ako ay nakita ko ng mga aswang na may kasama kong kauri nila. Tila nakilala naman ng mga aswang ang kasama kong kauri nila, kaya mabilis na tumalo ng mga ito. Sinalubong sila ng sunod-sunod na putok mula sa pulis na kasama ko. Hindi na namin naisagawa ang plano na pagsunog sa jeep. Papapasukin sana namin ang mga aswang para sunugin, pero nalipol na namin ang lahat ng aswang maliban sa bihag kong aswang. At kung may buhay pang natira sa mga aswang sa karinderya, ilang sandali pa ay may mga dumating na rin na mga pulis. Nakapagsumbong na ang ibang nakatakas na customer. Ayon sa mga pulis, ay isang bayan pala ang nasa unahan ng kalsadang yon. Pinakabungad lang pala ng isang bayan ng lugar na pinagtayuan ng karinderya. At ang mga nagtayo ng karinderya ay mga dayo lang sa lugar. At tama nga ang hinala ko na mga laman ng tao ang mga karning niluluto ng mga aswang para ipakain sa mga tao ng libre. Dahil sa mga kasamahan namin na napatay, ay hindi kami nakauwi agad. Tinulungan namin si Aldrin mag-asikaso ng mga bangkay na kanyang mga kamag-anak. Nabalitaan na lang namin sa mga pulis na tinapos ng matandang aswang ang sariling buhay sa loob ng kulungan. Samantala, walang makapagsabi kung may natira pa bang buhay sa mga kasamahan nitong aswang sa karinderya. Naging mahigpit na ang kapulisan sa bukana pa lang ng bayan. Gabi-gabi nang may rumuronda sa buong bayan dahil sa pag-aalala na may kapamilya pang natira sa mga aswang na napatay. Kagagaling lang namin ni Tio Oscar sa presinto nang may nakasalubong kaming 3 kalalakihan na parang pamilyar. Masama at matalim ang mga tingin nila sa amin na parabang punong-puno ng galit. Siniko ako ni Tio at bumulong sa akin kung natatandaan ko pa ba ang 3. Sinabi ko na sila yung 3 kalalakihan na naabutan naming kumakain sa karinderya. Dahil sa sinabi kong yun ay
Pinasundan niya sa akin ng 3. Nagmadali naman si Tio na bumalik sa presinto. Habang sinusundan ko ang 3 lalaki, ay nakita kong lumiko sila sa isang makipot na daan. Isang maliit na kubo ang nakita kong pinuntahan ng 3 lalaki. Mula sa pinagtataguan ko ay kitang-kita ko na may isang asong askal na naglalakad. Nagulat ako nang may naghagis ng isang tipak na karne mula sa loob ng kubo. Agad namang tumakbo ang aso palapit sa karne. Pagkatapos ay nilantakan na nito ang tipak ng karne. Naramdaman ko na ang parating na mga pulis. Nalingunan ko si Tio Oscar na sumisenya sa akin. Huwag daw akong maingay. Nakarinig ako ng iyak ng aso kaya sinilip ko ulit ang kubo. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko dahil hila-hila na ng isa sa 3 lalaki ang naghihingalong aso. Tumatagas ang sariwang dugo nito sa leeg at nang mapalingon ng lalaki ay muntik na akong mapasigaw dahil puno ng dugo ang bibig nitong tumutulo pa. Pinaligiran ng mga pulis ang kubo. Tama na naman ang hinala ko na isa din silang aswang. Noong unang makita namin sila sa karinderya ay kakaiba na ang mga kilos nila. Maging ang paraan kung paano sila tumingin at ngumiti ay walang pinagkaiba sa mga tindera ng karinderya. Nagulat ako nang isang tapik sa balikat ang ginawa ni Tio Oscar. Bit-bit na ng mga pulis ang 3 dugo ang lalaki. Dumami na ang taong bayan sa paligid na nakikiosyoso. May ilang kababaihan ang sumigaw na nakita nila ang 3 lalaki na namimigay ng karne sa mga tao. Dahil sa pagkakahuli sa 3 mga aswang, ay umaasa ang kapulisan na masusugpunan ng tuluyan ang paghahasik ng lagim ng mga dayuhang aswang. Umuwi na rin kami ni Tio Oscar, baon ng hindi ka panipaniwalang karanasan na yon. Magmula noon, sa tuwing may mapupuntahan akong ibang lugar, palagi kong inihahanda ang mga bagay na ibinilin sa akin ni Tio Oscar. Natutunan ko mula sa karanasang yun na tama nga ang kasabihan ng mga scout. Dapat maging handa sa lahat ng mga pagkakataon upang makapagsalba ka ng mga taong nangangailangan ng tulong. At higit sa lahat ay maisalba mo rin ang sarili mong buhay.